Si Dravian, kilala siya bilang Diyos ng hunting, pinalitan ni Zibble ang kanyang job sa Driven's Envoy dahil ito ay dalubhasa sa pag-hunting. Ang mga klase na na-optimize para sa pag-hunting ay may kapintasan na hindi maganda sa PvP, ngunit hindi ito problema dahil sa talent ni Zibble. Ginawa niya ito para sa pag-asa na maging pinakamahusay. At ang mga bagay ay tila naging maayos, ngunit, si Tarma, at ang baliw na magsasaka, at si Pon, at si Kraugle, at maging ang pagkatalo ngayon laban sa isang extra. Ang mga mata na nakapikit sa nakabubulag na talento ay sa wakas ay nabuksan pagkatapos ng isang kadena ng nakakahiyang pagkatalo. Nakangiting sinasabi ni Zibble na ang talent ba ay isang pagbabalat kayo para sa Catamaran. Masyado na siyang nahuhumaling sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng ranking at mga level ng napakatagal. Isang lakas na higit sa numero, Dravian, binato niya lang siya ng sinulid pagkatapos niya mahawakan ang sahig. Nakangiting sinasabi ni Pixord na hindi niya akalain na lolokohin niya rin sila para masigurado na ibababa ng mga kalaban ang kanilang depensa. Hindi na masama, Grid, sinasabi ni Yura na ito ay resulta ng desperadong pag-iisip. Gaya ng laging ginagawa ni Mr. Yang Wu, sinasabi ni Pixord na pero sila lang ang hindi makakayanan ang mga resulta. Yura, na-realize niya rin naman, di ba? Mananatili siya dito, mag-move on na siya. Sinasabi ni Yura na oo, ang mga sundalong inihanda ni Lowell para sa pasikot-sikot ni Mr. Yang Wu ay naging malaya na. Sa level niya, mahihirapan silang mapanatili ng matagal ito. Dito magdedesisyon kung sino ang mananalo, sinasabi ng system na namatay na si Zibble. Pasugad na si Grid at napapatanong na lang si Lowell na kung ano ang nangyayari. At sa isip-isip nito nakapansin-pansin ang battle sense at growth rate ni Mr. Zibble. Kahit medyo mayabang siya, kasama siya sa top 10 most talented players na kilala niya. Napakunot ang kilay ni Lowell at medyo pinagpawisan at sa isip-isip nito na kahit na nawala sa kanya ang kalahati ng kanyang health mula sa laban dati, hindi niya akalain na papatayin ni Grid si Mr. Zibble sa isang atake. Ito ay isang bagay na walang kabuluhan, nakita niya kung paano siya patuloy na tinamaan ng ilang sandali, tila ang item na yon ay may tiyak na pagkakataon na magbigay ng buff. Nakuha ba niya ang bagay na yon sa Bayan? Ang agwat ng impormasyon ay naging fatal. Sinasabi ng magician sa Archer na subukan niyang kumalma. Mukhang maganda ito, hindi naman sumang-ayon ng Archer at pasigan nitong sinasabi na salamat at huwag na lang. Tumatawa at walang kahirap-hirap inatake ni Grid ang mga NPC at sinasabi nito na umalis sila sa kanyang harap. Naghahanda ng isang pag-atake si Lowell at medyo nag-aalala ito at sa isip-isip nito at napantanto niya na dumabli ang attack power ni Grid. At batid nito na parang papel lang sa kanya ang mga third advancement NPC. Ang husay niya gaya ng skill ni Kraugle na super sensitivity mode. Pinakawalan na ni Lowell ang kanyang hinahandang pag-atake at hindi naman inaasahan ni Grid ang atake na yun, at tinamaan ito. Naiinis naman dito si Grid at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na atakihin ang kanyang Panginoon ng isang toy gun, isa kang burat. At sinundan pa ng isang atake si Grid at binagsakan ito ng isang skill na Stone Giant Grip. Wala naman kahirap-hirap na winasak ito ni Grid, sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Lowell at ginamit niya ang Wind Dragon Breath, para masunog ang kagubatan. At binagsakan ulit ito ng malaking mga bato at sa isip-isip nito kung mas malakas ang buff, mas maiksi ito. Malamang hindi ito tatagal ng 2 minuto, sumisigaw at inutusan ni Lowell ang mga magician at sinasabi nito na kunin ang pinuno ng kalaban. At sinasabi nito na sigurado na ang kanilang panalo. Wala naman epekto ang ginawang pag-atake ni Lowell sa kanya at sinasabi nito na una naglalaro siya ng putik at ngayon naman ay isang apoy. At batid ni Grid na grounded na siya sa kanya. Tumatawa at tinatanong ng lalaki kung ginagaya niya ba si Kraugle nung panahon ng hit the target. At batid nito na babawi siya dahil hindi niya nagawa maglaro ng matagal dahil sa kawalan ng mana sa unang araw. At sinasabi nito kay Lowell na siya na ang bahala sa iba. Zephyr, first acrobat rank, wala nang patumpik-tumpik si Grid at inatake niya na agad ang burat at sinasabi nito na dahil siya ang unang pumunta dito, simulan niya na mamatay. Hindi na mamalayan ni Grid na isa lang pala itong clone, at bigla itong sumabog. Tumatawa at tinatanong ng burat kung ano ang ginagawa niya. Isang explosive clone yan, at batid nito na mukhang totoo yung mga sabi-sabi ng mga marites. Hindi niya akalain na may kakayahang siyang labanan ng Acrobat's Laugh, na nagpapahirap sa abnormal status effect ng target.
At batid nito na maglaro sila ng medyo matagal, nagpakawala ito ng Beast's ring jumping. Nagtaka naman si Greed na tumagos lang ito sa kanyang katawan. Tumatawa at sinasabi ng burat na isang ilusyon lang ito. Ang duwag niya talaga, ang kanyang totoong atake ay nasa baba. Nakagawa ito ng malakas na pagsabog, tumatawa at sinasabi ng burat na kung masyadong masakit, ilabas niya ang mga bakal na ginamit niya noong panahon ng hit the target. Biglang na lang napunta ang burat kay Greed at sinasabi nito na nagpalit siya ng sword. Pero walang kwenta lahat yan, kung hindi niya siya kayang hawakan. Clown Steers, tumaas ng 70% ang evasion rate at epekto ng hallucination. Dudukot pa sana ng rabbit ang burat kaso hindi niya namamalayan na inatake na pala siya ni Greed. Sinasabi niya na oras na para mag-acrobat. Nagpapasalamat siya sa kanyang skills at titles, 71% ang evasion rate niya. Nakangiting sinasabi ni Greed na kung patuloy siyang ganyan, mamamatay siya sa loob ng 5 segundo. Mamatay ka na, King ina mo, sa isip-isip ni Lowell na kahit si Mr. Zephyr ay natalo niya. Although obvious naman na mangyayari ito since natalo niya si Mr. Zibble ng isang atake. Hindi niya akalain na darating ang isang sitwasyon na hindi nila kayang labanan sila kahit isang minuto dahil lang sa isang swerte. Bilang isang strategist, ito ay nakakahiya, kailangan niyang umasa sa card na itinapon niya. May nagpakawala ng isang laser beam at tumama ito sa Blue Castle. Tumatakbo paakyat ang kalbo at sinasabi nito na sabi ni Lowell na mag-all-in ang Korea, at napapatanong ito kung bakit may mga sundalo na nagtatanggol. Higit pa dyan, pinagpalit niya ang direksyon ng kanon ni Panmir sa isang baril lang. Napapatanong na lang ito kung naglalaro ba siya ng ibang laro. Nakikita nating nakatayo si Yura sa taas ng castle at sinisigaw ng kalbo ang pangalan niya. Sa isip-isip ni Yura na nakapagdala lang siya ng 5 sundalo, pero nagpapasalamat siya kay Mr. Yang Wu, dahil wala silang problema sa pakikipaglaban sa 8 mga NPC. Kung kaya nilang talunin si Skull at kontrahin ang kanan, maaari silang manalo dito. May umatake kay Yura at sinasabi nito na umalis na ang leader niya. At napapatanong ito kung ano ang kayang gawin ng isang basurang katulad niya. At batid nito na ang kanyang level ay nasa 200 at isa lang itong small fry. Sumuko at umalis na siya, umabot na si Kalbo kay Yura at bigla naman ito inatake si Kalbo. Nakangiting sinasabi ni Yura na kung mapipigilan niya sila sa pag-akyat sa pader, hindi nila makukuha ang flag. Muli niyang napatunayan at nalampasan niya na ang inaasahan ng lahat at nakahanap siya ng paraan para manalo. Ito ang kanilang tagumpay, Mr. Yang Wu, may malakas na pagsabog at tumalsik ang mga NPC at si Lowell. Sinasabi ni Greed na ang mga equipment at ang Elphinstone's ring. Dahil dyan, mahirap kalabanin kahit ang mga third advancement NPC. Ito ay isang tagumpay na nakuha nila sa pamamagitan ng pagtutulungan, kaya huwag masyadong mabigo. At batid pa ni Greed na ito ang kanilang tagumpay Lowell. Nagbuntong hininga si Lowell at sinasabi nito na ang tagumpay sa puntong ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng flag sa kalaban. Sinasabi ni Pix Sword na kung hinihintay niya ang mga humahabol sa Peking Greed para makuha ang flag, sumuko na siya dahil pinadala niya na rin si Yura doon. Dapat niyang malaman na kung si Yura ay nakafocus sa pakikipaglaban, ang pagsupil sa kastilyo sa loob ng takdang panahon ay magiging mahirap. Tinatanong ni Lowell kung pumunta ba siya sa sandaling makuha ni Mr. Greed ang upper hand. Ito ay isang magandang pagpipilian, pero nagulat siya. Para isipin na pupunan niya ang kulang niya sa kanyang espesyalidad. Ito ay isang magandang aral para sa kanya, na nakatuon lamang sa katalinuhan. Naiinis at tinatanong ni Greed kung ano ang pinagsasabi niya. Wala pang nakakarinig sa sinasabi niya, kaya sumuko na siya hanggat kaya niya. Anyway, hindi kita papatayin. Mananalo pa rin sila, kaya manatili siya dito at huwag makialam. Sinasabi ni Lowell na hindi niya ba narinig ang sinabi niya? Naglalaro sila ngayon ng Capture the Flag, may lumabas na notification na kontrolado na ng kalaban ang iyong kastilyo. Nang laki naman ang mga mata ni Greed sa nangyari, sinasabi ni Lowell na ang sarap panoorin ang kalaban na naglalaro sa palad niya. Kung masyado siyang nalubog sa diskarte, magkakaroon siya ng masamang ugali na ganyan. Base sa diskarte, dapat kanina pa walang laman ang kastilyo, para mas maaga pa nila itong na-invade. Pero just in case, naghanda siya ng ilang mga ibang bagay. Nanggagalaiti sa galit si Greed at sumisigaw ito, sinasabi ni Lowell na sa susunod, kailangan niyang tiyakin na sila ang mananalo sa pamamagitan lamang ng Plan A, nakakahiya na magtungo sa isang Plan C,
Wachi, Swordsman of Degradation, USA Representative, nakangiting sinasabi ni Lowell na ngunit maganda pa rin ang ginawa niya, pero mas maganda pa rin ang ginawa niya kaysa sa kanya. Sa aspekto na ito, sinasabi ng host ng event na tapos na ang first round ng Castle Siege, nanalo na ang USA. Nagsigawan ang lahat ng mga manunood sa arena, sinasabi ng host ng event na ang highlight ng event na ito ay ang kapangyarihan ng mga NPC. Ang first round ay nagpakita ng maraming impormasyon at posibleng mga estratehiya ng ibang mga bansa. Mahusay na ginamit ng mga bansa ang mga impormasyong nakuha nila mula sa first round, at sa huli, nakaligtas ang 4 na bansa na pinagsama ang mga estratehiyang ito sa kanilang mga lakas. Nakuha ng Japan ang titulo bilang Strongest Army dahil ito sa authority ni Damian. Ang Russia ay nagawang dumaan sa linya ng kalaban dahil pinangunahan ito ni Kraugel, at ang USA na pinagsama ang kaalaman at kapangyarihan. Lahat sila ay paborito nila, ngunit nangangahulugan din ito na mayroon silang mga natatanging paraan ng pagpapatupad ng kanilang mga estratehiya. Ang tanging hindi inaasahang variable ay ang Argentina, na hindi man lang sumali sa nakaraang tournament. Ito ay dulot ng isang soul predator na si Suron, dahil nakamit nito ang kanyang napakalaking lakas, na may halos perpektong balanse sa estatistika, nakakuha siya ng higit na lakas sa pamamagitan ng mga kaluluwa ng mga namatay. Pinatunayan ni Suron sa mga manunood na siya rin ay isang taong dapat nilang pag-ingatan. Ngunit ang higit na nagbigay pansin ay ang hindi inaasahang mahigpit na laban ng Korea at USA. Sinasabi ni Grid na hindi niya akalain na matatalo sila sa ganitong kaliit na margin. Si Grid na gumamit ng mga items sa hindi inaasahang paraan para sorpresahin ang kalaban, at si Lowell nananaig sa kanya sa pamamagitan ng pagiging lamang ng 2 hakbang sa unahan, nabaliw ang mga manunood, at gaya ng hula ni Lowell, pinapataas nito ang kasikatan ng Overgeared Guild. Nadismaya naman si Grid at napahawak na lang ito sa kanyang batok at nagpapasalamat ito sa mga kasama niya, at sinasabi nito na maganda ang ginawa nilang lahat. Lumuhad si Swan at umiiyak ito at humihingi ito ng paumanhin. At sinasabi nito na hindi niya nagawa ng mabuti ang kanyang trabaho bilang sakripisyo. Sa isip-isip ni Grid na sina Swan at Sade ay mga third advancement NPC, ang kanilang mga natatanging istatistika ay mahusay din. Sayang naman na exclusive NPC sila ng tournament server. Pinapatayo naman ni Grid si Swan at inaabot nito ang kanyang kamay at sinasabi nito na hindi niya ito kasalanan, at humihingi siya ng paumanhin dahil nagkulang siya sa swerte, at ginawa niya ng mabuti ang kanyang trabaho, siya dapat ang humingi ng paumanhin sa kanila. Napatigil naman si Swan sa pag-iyak at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na ang isang maharlika ay aakuin ng sisi, sa halip na isisi ito sa mga sundalo, iba siya sa lahat. Nauutal na humihingi ng paumanhin si Swan at sinasabi nito na hindi niya akalain na sasabihin niya yon sa isang hamak na nilalang na katulad niya. Tinignan ng masama ni Grid si Swan at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. At sinasabi nito na ibalik niya ang kanyang equipment. At tinatanong nito kung sinusubukan niya bang itago ang mga gamit niya. Natakot naman dito si Swan at mabilis naman niya itong tinanggihan, at batid nito na hindi niya magagawang kunin ang kanyang equipment. Ang Castle Siege game, na inaakala ng karamihan na isang simpleng laban ng lakas, ay nagpakita ng maraming makabuluhang eksena. Tuwang-tuwa at sa isip-isip ng magician na ang mga bagong silang at itong mga bagong silang. Gusto niya pa siyang tirahin ng isang beses pa. Masayang sinasabi ni Grid na naging masaya siya, at batid nito na magkita sila ulit. Naging turning point ng bawat isa sa kanila ang third day. Sa real world, palabas si Grid at sinasabi nito na hindi niya akalain na tatawagin nila siya habang siya ay masama ang loob. Hindi ba nila dapat isaalang-alang ang mood ng isang tao bago tumawag? Ang lakas ng loob nila na tawagan siya pagkatapos saktan ang kanyang pride katulad ngayon. Paano nila magagawa ito sa kanya? Walang hiya talaga sila. Nakasalubong ni Grid sila Ira at Pixord at nagtataka naman si Pixord kung bakit nandito si Grid, at batid ni Pixord na may narinig siya mula sa Haisong Group na hinahanap siya. Kinumpirma naman nito ni Grid na hinahanap talaga siya at sinasabi nito na nakatanggap siya ng mensahe. Tila napagtanto nila ang kanilang pagkakamali matapos makita ang mga nakaraang laro. Iniisip niya na hindi na lang sila pansinin, inalok nila siya ng 300,000 lang. Paano posible yun? Narinig niya si Zibel na nag-offer ng 3.6 million mula sa Radides. Kung nag-aalok sila sa akin ng ganoong masamang pakikitungo, malamang natratuhin nila ang iba ng malupit, o tatanggihan sila.
Batid ni Pixord na gayunpaman, kilala parent sila. Mas maraming manlalaro ang sasali sa laro at tataas ang presyo ng lahat. Ang pera ay magiging mas malaking factor sa kompetisyong ito. Kahit na ang halaga ay mahalaga, walang dahilan upang tanggihan ang mga ito dahil sa pride. Sinasabi ni Yura kay Greed na itigil ang paggamit kay Zibble bilang karaniwan. Dapat niyang ilagay ang isang halaga sa iyong sarili batay sa iba. Kung maaari niyang matukoy ang iyong sariling halaga, ang mga bagay tulad ng mga kontrata o pera ay walang kabuluhan. Napantanto ni Greed na tama ang mga sinasabi nila at sa isip-isip nito na alam nila ang halaga niya. Hindi niya akalain kung gaano siya nahihirapan dahil hindi niya alam yun. Magandang ang advice nila, lalo na't galing sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Nakangiting sinasabi ni Greed na solid talaga sila, at batid nito na bibigyan niya sila ng heart. Sa isip-isip ni Greed na ihanda ang inyong mga sarili, Haisong Group. Mahihirapan sila para maging kwalipikado sa halaga ng pera niya. May nag-abot ng isang mail at sinasabi nito na kaya lang. Handa sila mag-alok sa iyo ng 10 milyon sa loob ng 2 taon. Ito ay si Yak Sion, isang leader ng Haisung Group. Seryoso naman nagpapasalamat si Greed at sinasabi nito na kunin niya na lang siya. Sa isip-isip ni Yak Sion na batay sa nasuri namin mula sa first tournament, ang potensyal na kita ng Satisfy ay lampas sa Super Bowls. Lalo na ang mga manlalaro sa bayan, dahil sila ang hinahangaan ng marami, ang laki ng kikitain nila sa kanila. Napapatanong ito kung ano ang dapat niyang gawin. Sa tingin niya magagawa niya ang anumang hilingin nila sa kanya. Ibig sabihin ito ang pinakamababang posibleng presyo. Sa totoo lang, ang 10 milyon ay hindi gaanan mahalaga kumpara sa kanya, ngunit ito ay parang isang napakalaking panukala kumpara sa 300,000 na inaalok nila dati. May dalawang nanunood at sinasabi ng naka-brown na damit na dinala ni Kraugle ang Russia sa semifinals ng mag-isa. Ang galing niya talaga, biglang napalingon si Grid sa screen at sinasabi nito na okay. Kung gayong, at napaisip ito na hindi niya akalain na dadalhin niya ang Russia sa semifinals ng mag-isa. Halos hindi niya nalampasan ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng kanyang mga kasamahan sa koponan at pagtanggap ng buff. Dapat ma-overwhelming talaga ang pressure, baka hindi maramdaman ng ibang tao ng maayos, pero kaya niya ito. Naiinis at napakagat ito at sa isip-isip niya naramdam niya ang pagitan nila. Hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili niya sa kanya. Biglang na lang napasabi ni Greed na gawin nilang 4 milyon. Nagulat naman dito si Yak Sion at bigla naman itong sumang-ayon at sinasabi nito na ngunit nag-alok sila ng 10 milyon. Ibinababa niya ba ang offer nila? Nagpapasalamat sila dahil pinababa niya ang offer. Sa isip-isip ni Greed na isang puwang na maaaring mabawasan. Ang top na hindi nakikita ay mas lalo siyang nasasakal. Para sundan ng lalaking yon, kailangan niyang gumawa ng mga bagay na naiiba mula ngayon. Sinasabi ni Greed na $4 million per game sa tournament na ito. Sa isip-isip ni Greed na kailangan niyang maglagay ng visible milestone, gagawin niya ang kanyang sarili sa isang taong karapat-dapat higit kaysa sa pera. Naiinis naman si Yak Sion at tumatawad ito at sinasabi nito na gawin niya na lang na 3.9 million ang offer niya. Hindi naman sumang-ayon si Greed at tumaas pa ito at sinasabi niya na parang mahina, mukhang malakas ang 4.4 million. Kaya ito na lang ang gawin nila.